nang ipatikim nila yung galit nila kay Marcos Jr. dyan sa administrasyon. Remittance na kapag sila hindi nagpadala dito sa Pilipinas, napakalaking mawawala sa atin. Bagsak na nga ekonomiya natin, tapos ganito pa ang mangyayari. Diba? Abandon the ship. The boat is sinking. Kanya-kanya ng ligtasan. Lagi ko binabanggit dito yan. So, nagamit na ni Tio Moreno yung words na yun. No? Diba? Kasi, nakikita. Parehas kami ng horizon. Diba? At least, pare-parehas kami ng... Tsaka malaking kawalan talaga to. Naku po, ninipis ang bulsa ng mga buhaya. Pag nangyari yan. Oo, ninipis ang bulsa ng mga congressman, ng mga senator, ng mga nandiyan sa gobyerno. Wala. Alright mga kayon, welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan. Nating pag-usapan today is March 27, araw ng Webes dito sa Pilipinas. Kaya naman magandang umaga, hapon, gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin abroad, yung mga OFW natin dyan na laging nakatutok dito sa programa natin. Pati na rin yung mga viewers natin sa lokal, sa Pilipinas. Syempre, Luzon, Visayas, Mindanao. Shoutout sa inyong lahat. Love kayo ng Joe Malone TV, syempre. At higit sa lahat, shoutout natin lahat ng mga members natin dito sa Joe Malone TV. Siyempre si Lorna Tuvera, Florina Dacumos, Queen O, Rose Enriquez, Mary Jane Tabuada, Dina Mahos Bongo, Lorna, si Danny Ubaldo, Lito Javier, Manik Sangko, pati na rin si JU Production. Maraming salamat po. Mga kayon, meron tayong join membership button dyan. Kung gusto nyo magpa-member, pakiclick na lang. At kung hindi naman, dito naman kayo sa subscribe. At libre naman yan, wala namang bayad dyan. Paki-double check na lang kung nakasubscribe kayo. Kung hindi naman, paki-click na lang. Tapos paki-click na lang din yung bell icon katabi ng subscribe icon. Pag-click ng bell icon, lalabas yung all. Paki-click na lang para lagi kayong updated. Wala kayong namimiss, lalo na sa panahon ngayon. Okay? 27 today, 28 bukas, malamang. Happy birthday, advance kaya Tatay Digong. At sana nasa mabuti siyang, yung health niya, yun lang ang hiling ko. Personal na wish ko, yun lang ang hiling ko na sana maganda yung kalusugan niya doon dahil yung hindi ko na-wish yung pauwiin dahil ginagawa naman ng mga anak niya yon, ng mga lawyer niya yon. Ang unang wish ko sa kanya yung kalusugan niya. Okay, di ba? Okay na yon. Okay na yon. Saka na yung sila na ang bahala dito yung kung paano nila mapapabalik si Tatay Digong. Pero syempre, ang maganda niya, yung kalusugan ni Tatay Digong, number one, dapat maganda ang kalusugan niya. Okay? Siyempre, shoutout sa lahat ng mga viewers natin. Maraming salamat po yung mga nagdo-donate sa atin sa GCash. Thank you naman sa inyong lahat. Na-appreciate po yan ng Joe Malone TV. At sana wag din kayo mag-skip ng ads. Paki-like and share itong video natin. At tuloy-tuloy lang tayo sa pagsugpo, sa kadiliman, at kasamaan. Di ba? Pagpasensyahan nyo na kung medyo nagdi-disclaimer tayo palagi. Sabi ko I may be right, I may be wrong. Dahil nasa home court advantage, ika nga nasa kanila ngayon ang entablado, di ba? Ito sigurado wala naman silang rito. Personal wish ko, akin lang. Okay? Ulitin ko, pwedeng mali ako, pwedeng tama ako. Ito akin lang. Alam ko hindi bobo mga viewers ko. Ito akin lang. Magagets nyo to, okay? Okay lang ba para sa akin? Itong PDP laban. Boto natin straight. 10. Okay? 10. Laging gaya ng sinasabi ko, eto, SWAT team to. Yung PDP laban na yan. Isang buong set yan, 10, na lulusob sa gera, pro-protektahan si BP Inday Sara sa kanyang impeachment trial. Pag to, nakapasok, sure ball tayo kay BP Inday Sara. Mapoprotektahan nila yan, okay? At pagka naprotektahan nila yan, hindi na-convict si BP Inday Sara sa kanyang impeachment, magiging sure ball din tayo sa 2028 presidential national election. At pagka nangyari yan, dun na ang simula ng tunay na laban. Dun pa lang. So, although may tunay na laban din naman to. Gets na naman yan. Tunay na laban din naman to ngayon. Pero syempre, ang tunay na laban yan, doon sa 2028. Yan yung pinakatunay. Yan. Diyan sigurado. Bakbakan dyan. Diba? Taho muna tayo. Di ba? Hindi nila ako mababato dyan. Hindi nila ako mapupulaan dyan. Kasi ito, personal na wish ko naman to para sa inyo. Kung
Hindi naman ako nag-aaya, hindi naman ako na namimilit, 'di ba? Akin lang kung para sa akin, 'di ba? Kung hindi para sa inyo, okay lang. Basta sa akin, para sa akin, at kung sino yung maniniwala sa akin, edi okay, di approve. Pero lahat 'yan, 'di ba? Karamihan na nanonood sa akin, naniniwala. Shoutout sa inyo, lahat ng mga viewers natin. Maraming salamat. Itong ginagawa natin opinion, reaction video doon sa mga consolidated na videos na pinapanood natin. I may be right, I may be wrong. Ina nyo, ha? Hindi, kasi di ba? Ang hirap ngayon, di ba? Sa totoo lang, ang hirap ngayon. Di ba nga sabi nga ni Tio Moreno, nagamit na ni Tio Moreno yung lagi kong sinasabi dito. Si Tio Moreno, di ba, sa Facebook, nagamit niya na yung the boat is sinking, di ba? Napag-usapan natin dito yan, na lumulubog na yung bangka nila. Abandon the ship, di ba? Abandon the ship. The boat is sinking. Kanya-kanya ng ligtasan. Lagi ko binabanggit dito yan. So, nagamit na ni Tio Moreno yung words na yun, di ba? Kasi, nakikita, parehas kami ng horizon, di ba? At least, pare-parehas kami na nakikita ng pananaw, di ba? Ang hindi pa lang nila nakikita siguro, o ayaw lang nila banggitin, yung analogy natin, di ba? Yung sa nakaraang video natin. The boat is sinking. So, kanya-kanya ng ligtasan ng sarili. O, bahala na kayo dyan. Kanya-kanya na muna tayo ngayon. Pero syempre, magkakasama pa rin yan. O, anong balita ngayon? Yung bago, si Senator Amy Marcos, tumiwalag na sa Team Alcanza. Alyansa. Sorry. Alyansa, Team Alyansa. O, mali ako doon, ha? So, team yun, hindi sinasadya yun. Team Alyansa. O, yun. Kumalas na doon. So, ang sinasabi niya, independiente daw siya ngayon. Independent siya ngayon. Ang kanyang status. Independent. It's not complicated, ha? It's not complicated. It's not a relationship, but bagkos, independent ang kanyang status niyan. Again, ito akin lang. Okay? Akin lang. Ako, personal, nagpapasalamat ako kay Senator Amy dahil whatever her reason doon sa pagkanyang pangunguna doon sa investigasyon sa Senado, kung saan question nila yung pagkakahuli kaya pagkaka-arrest kaya Tatay Digong, personal ako nagpapasalamat kasi nalaman natin medyo naipit-ipit sila doon, 'di ba? Medyo nagkanda utal-utal sila. O hindi ko sinasabi nagsisinungaling sila. Ang sinabi ko lang na medyo nag-buffer o naghang ng onte, di ba? Pasalamat kay Senator Amy. Pero ang maganda niyan, tatanungin ko kayo, ano sa tingin ninyo ang ginawa ni Senator Amy Marcos doon sa pag-imbestiga, sa pagka-aresto kay Tatay Digong? O, ito ang comment nyo dyan. It's either, kayo nang bahala, pero ano ba? Tama ba yung ginawa ni Senator Amy? Nasaktan ba ang kanyang kapatid, ang presidente, kaya inalis siya o umalis siya o kumalas siya o kinalas siya sa Team Alyansa dahil 11 na lang yung pinopromote ni BBM at ayun na nga kahapon nag-announce na siya na naging independent, kumalas na siya sa Team Alyansa. Ano sa tingin ninyo? Ito ba ay totoo? O may mga nagko-comment kasi dyan, ito daw gimmick, drama, etc. Whatever. O naman yung nakikita nyo, paki-comment nga dyan sa baba. Gusto kong mabasa kasi baka mamaya mali ako di ba? Baka mamaya ako lang pala, palagay ko lang pala to, opinion ko lang pala to. Jom, nag-aano ka lang ano mo lang yan, hallucination mo lang dyan. Ito, tinatanong ko na kayo, anong comment nyo dyan? Kasi pagka mga comment, medyo malayo sa contempt yung mga comment. Paki-comment dyan sa baba, alright? Di ba? Di ba lang boses talaga yun? Okay. Ayan na, ito na sinasabi natin. Okay. Election ang hinihintay natin ngayon. Bukas nga pala, start na ng lokal. March 28. Campaign period ng lokal at saka ng mga congressmen. Start na ng campaign. So, busy-busy na yan. Okay. Busy-busy na yan. Okay. Okay lang. Sige. May nangyayari doon, may nangyayari dito. May nangyayari dito sa studio natin. It's okay. Talagang sinadyang magulo. Okay? Yun lang yun. Pagka masyado kasing tahimik, nakakabingi, di ba? Gets na yun. Pagka maingay, okay, at least busy doon, busy rito, may issue doon, may issue dyan, may issue sa ibang bansa, okay? Di ba? So, samot-sare, natural na nangyayari pagka sumasapit ang eleksyon. Pero I think ito yung pinakamagulo. Ito yung pinakamaraming issue. Para sa akin, parang ito yung may pinakamaraming issue. Why?
Kasi ang dami issue sa GAA, issue kay Tatay Digong, sinabayan pa ng campaign period, sinabayan pa ng mga iba't ibang klaseng hearing, 'di ba? Yung issue sa mga vloggers, sa mga peddle fake news na nagpapakalat, 'di ba? So maraming issue, mga issue sa kung saan-saan pa. Ang dami. To the point na kukulangin yung 2 upload ng mga political vlogger sa isang araw dahil sa mga dami ng mga issue na kailangan pag-usapan. Ang dami, alright? Eto, pag-usapan natin, na kumalas na nga si Senator Amy, napag-usapan din doon ng mga banateros. Pakinggan natin yung kanilang opinion sa loobin. Pero kung ako kasi tatanungin na personal, wala namang problema eh. Kasi eto naman tayo. Diba? Kumalas siya, hindi siya kumalas. Wala namang problema. Eto tayo. Ito ang papapasukin natin sa gera para ma-extract nila si BP Inday Sara. Ma-extract nila doon sa impeachment na mangyayari sa June, July. Yun, doon na mangyayari yan. Kung talagang kilala nyo si Tatay Digong, kayong mga viewers ko, kung kilala nyo yung sinusuportahan nyo, kilala nyo yung pinapanooran nyo ni Joe Malone TV. Alam nyo, magigets ninyo kung ano yung pino-point out natin dito. Okay? Paki-comment dyan sa baba. PDP laban, straight tayo. Hindi naman nila tayo makakasuhan dyan kasi opinion lang naman natin yan. PDP laban, di ba? Lagi ko nga sinasabi, ito opinion ko, hiling ko para sa, hindi ko namang bahala kayo dyan kung gusto nyo. Pero, gets niyo yan. Okay? Panoorin natin to. Kaya lumalabas ang Duterte ngayon dahil masyado na hong naagrabyado ang Pilipinas, kapatid. Pero alam nyo, on the other hand, talagang dito ako naniniwala sa sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy na mabuti na lang din as early as now na-expose na yung mga Marcos. Kasi imagine ninyo, sabi ni Pastor Apollo Kibuloy kay VP Sara na imagine mo kung mauuna ka. Tapos pagkatapos mo si Bongbong Marcos. Ano mangyayari sa bayang Pilipinas? Yung wala nang, alam mo yun, yung at least ngayon, kahit papaano, may pag-asa tayo. Kasi pwedeng magkaroon ng Inday Sara sa 2028. Yun ay kung mananalo itong ating PDP slate na 10 mga kandidato. Kasi yan ang magsisilbing balance sa power ngayon. Dahil masyadong makapangyarihan sila sa Kongreso. Then kung makukuha pa nila yung talagang majority ng Senado, wala na talagang pag-asa. Kasi ibig sabihin yan, mayroon na silang na-monopolize na nila or na-manipulate na nila yung kapangyarihan sa gobyerno. Sabi nga ni Pastor Apollo Kibuloy, mabuti na lang nauna ka or nauna siya dahil kung nauna ka, tapos pag una mo, dahil ganyan ang mga ugali nila nauna ka, tapos i-impeach ka din nila Ganun ang nila Sa tingin mo ba, Jay, kung halimbawa si VP Sara tumakbo noong 2022 at nanalo. Tapos syempre, magvo-vice president sa kanya si BBM. So kung halimbawa nanalo si BBM as kanyang vice president, do you think tatrabahuin nila si VP Sara? Ngayon pa nga lang, hindi pa man nasa pwesto si VP Sara, tinatrabaho na nila Ano masasabi mo doon, Jay? Bukod sa nasira yung bangko dito. Ang bigat ko Hindi, marami pa naman tayong pambato Nandiyan pa si Pulong, si Baste, at siyempre si Pastor. Di ba, tayong banateros ang pangarap nga natin kay Pastor maging presidente rin. Balang araw. Balang araw. Kasi yung mga plataforma niya. Pero may point yung sinabi ni Pastor na buti na lang talaga ay siya ang nauna kasi may pag-asa pa tayo sa darating na 2028 election. At least dito rin natin nalaman kung ano talaga ang kulay ng mga politiko na nakakabit sa mga Duterte. Kasi nga dito katulad na lang yan ni DOJ, hindi ako nagkakamali, yung Batang Remulla. Si John Vic ba? Dating Binay. Dating kakampi ni Binay yan. Pero nung naramdaman niya na medyo umuusad itong si Pangulong Duterte, biglang lumipat. Tinabla niya. O ngayon, kung ano yung nangyari noon, Binay, yung pag-alis niya kay Binay, pagpunta niya kay Duterte, nangyari ulit ngayon. Na alam niya nang wala na siyang mapapakinabangan kay Duterte, kaya lumipat siya kay Marcos. So yung mga ganyang mga pag-uugali ng mga politiko nabulgar ngayon at talagang nakita natin kung ano yung mga kulay
ng mga ugali at ang kanilang tinatawag na agenda or tinatawag na kagustuhan na gusto nilang gawin dito sa ating gobyerno ay nabulgar. At hindi lang si John B. Cremulya kundi pati rin sa tutusin magkapatid sila eh. Nahahalos parehas eh. Parehas na Kasi Duterte yan, etong yung matandang Remulla, ito si Bonjing, ang naglagay diyan si Pangulong Duterte. Kaya nga minsan alam niyo hanggang ngayon sabi ko siguro medyo nakalimot ata itong si Boying. Bonjing tuloy Boying pala. Naglagay kay Boying saan? Diyan sa pwesto niya. Hindi, si BBM. Si BBM ba? Pero dati rin ko itong si Boying Aliado. Masasabi natin na aliado. Oo nga. Pero doon nga masasabi mong mas parang kasi sinasabi niya wala daw justice system nung panahon ni PRRD. Hindi daw katulad ngayon. Congressman siya noon eh. Oo. Kung walang justice system noon, baka hanggang ngayon nakakulong pa rin yung anak mo. Diba? Yun yung isa sa mga pinaka doon eh. So sa madaling salita, lahat ng mga manggagamit ng mga politiko talagang nabulgar ho ngayon sa pamamagitan nitong nangyaring pagkalas ng dalawang nitong Duterte at Marcos. Pero ngayon, uulitin ho namin, hindi na ho usapang Duterte-Marcos to. Ang usapan na ho dito, Marcos at Pilipinas at mga Pilipino. Yung mga sinasabi nila na, ay, awayan lang yan sa pwesto, ang Duterte at Marcos, hindi ho. Kaya lumalabas ang Duterte ngayon dahil masyado na hong naagrabyado ang Pilipinas. No, kaya ito ay may tuturing natin na Marcos versus Pilipinas or Pilipino. Yun yung totoo po Yan dyan. na ang laban nila. Yan na ang laban nila. Napapansin nyo? Okay na eh. Okay na. Wala na tayong magagawa. Hindi sa walang magagawa. Okay na. Nandun na si Tatay Digong. First of all, nandun na si Tatay Digong. I know naman na hindi naman papabayaan ng Netherlands ng detention doon si Tatay Digong. Dahil pag pinabayaan nila, mas lalo silang yari at hindi nila nanaisin yon. Dahil kung ano man yung mangyari kay Tatay Digong sa pangangalaga nila, baka dyan sila masira. Okay, given the fact na talaga nandun naman na si Tatay Digong, alright, nandun na. Ipaubayan na natin yan doon sa mga lawyer na niline up ni VP Inday Sara. And I'm sure, piling-pili ni VP Inday Sara yan. Knowing VP Inday Sara, attorney din yan, ipagkatiwala na natin kay VP Inday Sara yan. Okay, given na yon. Okay, given na. Okay, given na. Ano na yan, kumbaga, i-close na muna natin yan. I-close na muna natin na nandoon na si Tatay Digong, may ginagawa naman sila doon. So, stop muna natin doon. Ito na ang tunay na laban. I think, tama yung sinasabi ni Jay Guevara na ang laban ngayon, nandoon na kay President Marcos at saka sa taong bayan, sa Pilipino. Which is, we finally realized na, oo nga no, na parang andito na tayo. Okay na eh, di ba? Andun na si Tatay Digong. Ito na yung laban between the administration saka ng mga taong bayan. Remember, ano yung pinapalabas nila ngayon? Yung zero remittance. Ang laki pala ng pumapasok na remittance dahil sa mga OFW, no? Kaya talagang ang laki ng pera pa. Ang laki ng pumapasok. I forgot the numbers. Pero kahit makalimutan ko man yan, researchable naman yan, mariresearch naman yan kung gaano yung pumapasok na pera from OFW papunta sa Pilipinas. Ngayon, anong plano nila? Parang parang gusto nilang parusahan si Marcos, si President Marcos ng mga OFW. Anong inaano nila? Zero remittance. From March 28 hata, parang 1 week ata. Simula bukas, birthday ni Tatay Digong, wala magpapadala, parang gano'n, parang zero remittance. Parang gusto nilang parusahan yung yung administrasyon. Ito yung ikinakabahala natin Ako, personally. Na pagka yung taong bayan na yung kumilos. Kasi ganito ang napapansin ko kasi, siguro, samot-sari, bukas, di ba, maraming trail rally na magaganap. Hindi lang sa Maynila, pati sa mga karatig probinsya natin. So, marami, ang dami. Nakita ko yung list. Talagang meron din natin sa ibang bansa Sobrang hiwa-hiwalay. Hindi ko alam kung nagmamatter pa yan sa admin ngayon. Gaya na sinasabi ko, baka hinihintay na lang nila tayong mapagod. Pwede, di ba? O inaayala na tayo, ini-snub lang, yung mga nagwewelga. Pero syempre, may mga nakaantabay na pulis yan, mga kapulisan, mga men in uniform. Di ba?
Baka iniintay lang mapagod. Pwede naman mangyari. Baka hayaan mo mapapagod din yan, magnasasawa din yan. Pwede naman. 'Di ba? Pwede naman ganun. Pero remember na labas ako dito, 'di ba? Labas ako dito pagka taong bayan yung kumilos, 'di ba? At nangyayari na nga yan unti-unti. Hindi lang sa Pilipinas, pati sa abroad. Meron silang mga group, mga individual na kanya-kanyang grupo na kung saan ay nagkikilos protesta na din. Remember, gaya na sinabi ni J. Guevara, this is all about Marcoses, the administration, saka versus Filipino people. Parang dun na eh. Wala na kay Duterte. Wala na. Nandun na siya eh. Hayaan na natin dun. Gumagawa naman ng paraan yung mga yon. Hayaan natin. Parang ito na yung laban na switch tuloy eh. Parang pakiramdam ko na nabaling tuloy lalo. Kaya sa administrasyon, saka dito sa mga sabayan, sa Pilipino, kanya-kanya na eh. Hindi na sila pumapayag. Di ba? Parang people power pero hindi buo. Kalas-kalas. Di ba? Parang ganun eh. Opinion ko lang. People power pero kalas-kalas. Merong sa abroad, sa Netherlands, sa Taiwan. Hiwa-hiwalay. Kasi may nababalitaan tayo sa iba't ibang bansa. Pati sa Pilipinas, meron din. Meron sa Maynila bukas. Meron sa mga karatig probinsya bukas. So, hiwa-hiwalay pa. Wag lang magkakasama. Di ba? Wag lang magkakasama kasi yung hiwa-hiwalay na yun, sobrang dami. Nakita niyo sa Netherlands? Grabe yun ha. At hindi lang mga taga-Netherlands yun. May mga iba pang mga karatig siguro na malapit. May nabalitaan pa nga ako, 9 hours bumiyahe para lang makapunta ng Dahig. Para lang makasuporta. Can you just imagine 9 hours? Para kang bumiyahe ng balik-balik ng... hindi ako pamilya. Hindi pa kasi ako nakakapunta sa mga ibang probinsya eh. Sa Bulacan, para mga 3 hours, mga ganun. So parang nagpabalik-balik ka. Makapunta ka lang sa Dahig. Di ba? Shoutout sa lahat ng malayong lugar na pumunta sa Dahig para magpakita ng suporta kay Tatay Digong. Saludo ako sa inyo kahit despite na ilang kilometers yung agwat, pinilit nyo pa rin makapunta. Di ba? Ganon eh. Di ba? Ganon eh. Panoorin natin itong isa pang segment natin dito. Kung saan ito yung parang pinaparusahan. Yung simula. Si, Zero Remittance Week ng OFW. Ito yung simula ng galit nila sa BBM administration. Parang doon na nga napunta doon na na-switch. Parang administration versus people of the Philippines. Nang ipatikim nila yung galit nila kay Marcos Jr. dyan sa administrasyon. Yun, napakaraming mga issues dito sa ibinalitang ito. Unang-una, yung pagkakaisa ng mga Pilipino, hindi lang sa pagsuporta kay Pangulong Duterte. Kung hindi pagkakaisa, parang lumalabas kasi nito, borderline economic sabotage kasi ito, mga partner. Alam naman natin na napakalaki ng kinikita ng gobyerno sa remittance ng mga OFW. Actually, yan ang nagsalba sa atin sa pandemic. Sa dami ng mga pasarado ang lahat ng mga establishmento, sarado ang ekonomiya, pero dahil sa dami ng mga OFWs abroad na nagpapadala ng pera dito para sa mga pamilya nila, yun ang nagsalba sa atin actually. And aside from that, yung iba pang mga ginagawa ng PCSO during that time, yung kanilang mga fundraising. Pero malaki talagang issue itong remittance na kapag sila hindi nagpadala dito sa Pilipinas, napakalaki mawawala sa atin, bagsak na nga ekonomiya natin, tapos ganito pa ang mangyayari, hindi naman natin sila mapipigilan kasi nga ito lang yung way, kasi nga they're protesting ito lang yung way para may pakita nila sa administrasyon na ito na you have to listen to us. Yes. Bakit nyo pinabayaan na yung pinakamamahal namin na si Pangulong Duterte ipinamigay ninyo? Yun. Ngayon, itong Malacanang, binabalaan itong mga OFWs natin. Anong gagawin niyo sa mga OFWs natin na nagpo-protesta? At by protesting, hindi sila magpapadala. Actually, mahihirapan nga dyan yung mga kamag-anak nila dito sa Pilipinas. Pero titiisin nila yung mga kamag-anak nila dito sa Pilipinas dahil sa kabulastugan ng pamahalaan natin na ito. Yun. So, parang ang partner, yung gobyerno ay tila mo tinatakot itong mga OFWs. Ano kaya sa tingin mo pwede nilang gawin? Ako sa totoo lang, natataranta ng itong administrasyon na ito Kasi po, that's one way of
parang ano yun language yun na parang ito kami. Galit na po kami sa ginagawa ninyo. Kahit isasakripisyo namin yung kamag-anak namin dyan, gagawin namin ito. Parang Makaganti ganun. lang sa inyo. Parang Makaganti ganun, lang, oh. Again, hindi natin ini-encourage ito. Pero karapatan nito ng Karapatan, mga demokrasya tayo eh. Yes, kaya parang sa tingin mo ba meron pa ba tayong karapatan, partner? Sa tingin ko, isa pa lang dyan, ang mga vloggers rin, di ba? Kung wala na tayong karapatan para Magpahayag. hindi nga, mag-react nga eh. Mag-react na lang, Nag-react lang tayo sa mga Yun na nga eh. nangyayari eh. Pero, Bawal na. kasi, hindi kasi nila naiintindihan kung ano ang tunay na meaning ng demokrasya. Di ba? Ikaw, Jay, ano masasabi mo sa zero remittance? Hindi Ito. na magpapadala. Naku po, paano yan? Yung tatay mong nasa Amerika, hindi ka papadalan muna, Jay. Papayag ka. Okay lang, marami pa namang damo dun sa amin. Uy, anong damo yan? Damo, yung gulay. Gulay. Mamaya, misinterpret ka nila eh. Sabi ni dito ng isa sa mga OFW na si Ann Harot, pauwiin nila kaming lahat. Yun. Di alam nyo to, ako pabor ako dun. Nagipitin nila itong mga OFW. Alam mo bakit? Hindi ako pabor na parang mahirapan yung mga OFW. Mga kababayan natin. Pabor ako kasi mas maganda yan na simulan talaga nilang magalit sa kanila ang lahat ng OFW na nasa Pwede. iba't ibang panig ng mundo. At ito na nga, simula na yung simulan na ano pa to, tag dito ito yung simula nang ipatikim nila yung galit nila kay Marcos Jr. dyan sa administrasyon. Tsaka malaking kawalan talaga to. Naku po, ninipis ang bulsa ng mga buhaya. Pag nangyari yan. Oo, ninipis ang bulsa ng mga congressman, ng mga senator, ng mga nandiyan sa gobyerno. Wala akong pinangalanan na mga tambato-bato sa langit. Tamaan ka sana. Dito sa desisyon ng OFW, ng mga OFW, ako pabor ako dito. Walang kasi karapatan nila yan, pera nila yan. No? Sila ang magdidesisyon kung itutuloy ba nila yung plano na yan o hindi. Kung dyan nila idadaan yung sa pamamagitan yan na ipadama nila sa administrasyong Marcos yung galit nila na ginawa nila sa kay Pangulong Duterte, wala tayong, kahit yung administrasyon, hindi nila pwedeng hadlangan, hindi nila pwedeng pigilan kung anong desisyon ng mga hero abroad na OFW. Dahil sariling pera nila yan, dugot pawis nila yung nilalaan nila dyan, kayod kalabaw sila dyan sa ibang bansa, Wala kayong pake. wala kayong pake. Yes. Yun yung yun na yung Wala kayong pake. Wala kayong pake. Pero tinan mo to, Jay. Si Claire, parang lumalabas kasi na may panapaalalahanan ko lang kayong mga OFW. Palalahanan saan? Samantalang noon, nililigawan nila yung mga OFW. Hindi, na pinapaalalahanan nila na sa gagawin nilang ito, merong repercussions or merong parusa itong gagawin nilang pananabotahe. Di ba? Totoo yan totoo. Merong, parang may napanood ako doon sa statement ni Claire, di ba? Ni Claire Castro. Pero ito, nauuso kasi itong nakita ko sa post kasi ni Sas, yung tanim inciting to sedition. Tanim inciting to the sedition. Kaya nababanggit nila tamo, parang ang hirap ng magsalita din, di ba? Kaya nga ako lagi ko sinasabi sa inyo, ito personal na kahilingan natin kung gusto nyo manatili tayo dito sa programa natin, itong PDP Laban. Di ba? Kasi pag ito hindi pa nakapasok, patay. Di ba? Patay. Yari. Di ba? Kasi parang nawawalan na tayo na kami. Parang sa tingin ko, sa palagay ko, parang nawawalan na kami ng karapatan para makapagsalita. Di ba? Ang hirap. Ang hirap. Kung ako lang, walang problema. Kung wala akong pamilya, walang problema. Walang problema. Di ba? Kaso mahirap. Nagiging matured ka na pagka yung kaligayahan mo nakadepende na sa mahal mo sa buhay. Yung takot mo, nagiging matured ka na pagka yung takot mo nakadepende na sa mga mahal mo sa buhay. Yun yung isang sign na, congratulations. Maging matured ka na mag-isip. Di ba? Matured ka na at hindi ka na makasarili mag-isip. Kasi nakadepende na yung kaligayahan mo sa mga mahal mo sa buhay. Yung takot mo dati sa sarili mo lang, ngayon nakadepende na sa mga mahal mo sa buhay. Papasukin natin itong PDP Laban.
Kung gusto nyo lang, personal na hiling ko lang to. Nang sa ganun, magkaroon pa rin tayo ng boses at mapapagpatuloy yung ating ginagawa laban sa mga katiwalian. Totoo naman hindi naman mawawala yan. Hindi ko naman sinabi na lahat kayo katiwali dyan. Pero meron at sa meron. At alam natin yan. At hindi lang kami. Pati kayo, kahit kayo, alam nyo yan. Di ba? Pero para kasi nawawalan tayo ng karapatan na makapagsalita. Di ba? Gets nyo mga kayon? Gets nyo yan. I'm sure naman nandito kayo nakasuporta. Iisa lang naman ang sinusuportahan natin dito. And I'm sure mapagtatagumpayan natin to balang araw. Alam ko ganyan na kayo mag-isip. Kaparehas ko na kayo mag-isip. Sana lang paki-like and share itong video natin para makahabot dun sa mga libo-libo, daang libo pa na wala pang pakialam sa gobyerno, mga ayaw bumoto, ayaw madamay, gusto chill lang sila. Wala namang problema sa pagiging chill. Kaso, parte tayo kasi ng gobyerno to Dapat alam natin, dapat may pakialam tayo, dapat may boses tayo dito sa gobyerno na to. Kasi whether we like it or not, everyone counts. Ikaw, ako, sila, tayo, kasama rito sa gobyerno ng Pilipinas na to. Kaya dapat talagang bumoses tayo. Okay mga kayon, God bless sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig. Sana hindi kayo nag-skip ng ads. March 27, bukas, advance happy birthday kay Tatay Digong at bukas na rin ang start ng local campaign period dito sa midterm election. Maraming salamat. God bless po. Joe Malone TV.